Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Nandito na ang programang Alagang PhilHealth, magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchormen. Good morning, Sir RV. Gandang umaga dyan sa inyo sa PhilHealth. Good morning, Sir RV. And good morning po, sir. And good morning po din po sa ating mga taga-pakinig at sa mga nanonood ng ating Facebook Live. So, isang magandang umaga po sa lahat. Oho, we talk about prostate cancer. Naku, dami pala nito sa Pilipinas. Ano po ba ito, Sir Ray, itong prostate cancer? Yan. So, ngayong buwan po ng Hunyo ay observance po ng Men's Health Month and Pride Month. At ngayong buwan din po ay ginugunita natin ang Prostate Cancer Awareness Month. So, ano nga ba ang prostate cancer? So, ang prostate cancer po ay uri ng cancer na tumutubo sa prostate gland ng kalalakihan na bahagi ng reproductive system. So, ayon po sa pag-aaral, ang prostate cancer daw po ay third most common cancer among Filipino men. Sa mga kalalakihan po ito. Kasunod ng lung cancer and then colorectal cancer. So, at risk po dito, lalo-lalo na ang mga lalaking 50 years old pataas. So, bukod dyan, may family history ng cancer at may hindi malusog na lifestyle. So, narito po ang sintomas ng prostate cancer. So, unang-una po, ang isang symptom po ay hirap o masakit ang nararamdaman nila kapag sila ay umiihi. Then, madalas po ang pag-ihi nila lalo na sa gabi. And then last po, mayroong dugo sa ihi o kaya naman sa similya. So yan po yung tatlo na mga symptoms ng prostate cancer po. Mahalaga bang magpa-screen, yung screening, yung early screening? Yes po, sir. Napakahalaga po na magpa-screening tayo lalong-lalo na habang maaga pa. Kasi po, kadalasan ay walang simptomas ang prostate cancer sa early stage. Kaya kapag may nararamdaman na, posible na ito ay mas advanced na. So, dahil dito, mahalaga po na regular ang ating pagpa-screening para maagang matukoy ang sakit at agad na masimulan ang gamutan. Now the question would be, hindi naman natin hinihiling, anong benefits na binibigay ng PhilHealth sa mga pasyenteng although ayaw natin magkaroon ng ganyan tayo mga kababayan natin kung may prostate ka na cancer. Yes po, sir. So wala naman talagang humihiling na magkasakit, hindi po ba, sir? Opo. Pero may mga pagkakataon talaga na hindi natin maiwasan. So dito po for example, sa prostate cancer, mayroon po tayo mga iba't ibang benepisyo ng PhilHealth na pwede pong ma-avail. Unang-una po dyan, nariyan po yung sa primary care benefit natin, nariyan po yung PhilHealth Yakap. So, nung mga nakaraang programa, na-discuss na po itong PhilHealth Yakap. Sa PhilHealth Yakap po, mayroon siyang libreng check-up, mayroong mga laboratory test na pwedeng gawin, may cancer screening po na kasama sa PhilHealth Yakap at mayroon pong mga libreng gamot. Then, bukod po sa PhilHealth Yakap, mayroon din po tayong outpatient procedure. So, dito po sa outpatient procedure, nariyan po ang biopsy sa prostate at nagkakahalaga po ito ng 18,135 pesos. So, bukod po dyan, mayroon po tayong chemotherapy na nagkakahalaga naman po ng 10,920 pesos. And mayroon po tayong radiation therapy na nagkakahalaga ng 11,070 pesos hanggang sa 35,100 pesos. Yun. Bukod po sa dalawang yan, meron po tayong outpatient emergency care package. So,
ito po yung isa sa mga bagong mga benepisyo ni PhilHealth, yung OECB na tinatawag natin, yung Outpatient Emergency Care Benefits, na kung saan maaari po makapag-avail ang mga member ng PhilHealth sa emergency po. Mhm. Then, bukod po dyan, meron po tayong inpatient, yung medical case rate natin, yung hyperplasia or prostate, na nagkakahalaga po ng 17,940. Then, meron po tayong acute prostatitis na nagkakahalaga rin ng 17,940. Then, bukod po dyan, nariyan po ang malignant neoplasm prostate na meron po tayo na benepisyo na pwede ma-avail ang member na nagkakahalaga ng 26,130. So, bukod po dyan, nariyan din po ang ating inpatient surgical case rate. Kung may surgery na pong gagawin, nariyan po ang unang-una ang high-intensity pulsed ultrasound of the prostate, including transuteral resection of the prostate o yung TURP na tinatawag natin. At may halaga po itong 73,710 pesos. Then, bukod po dyan, meron po yung laparoscopy, surgical prostatectomy, retropubic radical, including nerve sparing, na may nagkakahalaga po ng 90,675 pesos. Mhm. Meron din po na prostatectomy, perineal radical with bilateral pelvic lymphadenectomy, including external iliac, hypogastric, and obturator node. At ito po ay nagkakahalaga naman ng 93,951 pesos. Then lastly, kung talagang naging cancer na siya, mayroon po tayo sa ating Z-Benefits package. So sa Z-Ben po, nariyan po yung mga malala na po talagang sakit Mhm. at binibigyan din po yan ng mga benepisyo ni PhilHealth dahil alam po natin na pag pumasok na siya sa Z-Benefit, hindi lang po siya masakit sa katawan at masakit din po siya sa bulsa. Mhm. Kaya mayroon po mga benepisyo na binibigay si PhilHealth, lalong-lalo na sa mga pumasok na sa Z-Benefit packages. Ang isa dito, yung prostate cancer po. Ang ano po natin sa prostate cancer, low to intermediate risk, mayroon pong ibibigay si PhilHealth na 100,000 pesos. Yun. So, dito po, meron po tayong selection criteria para makakapag-avail po tayo sa Z-Benefit package. Ang unang-una po dyan, signed member empowerment form ang kinakailangan din po. Then, ang isa po dyan is yung lalaki na pasyente ay mayroon na hanggang 70 years old, na edad na 70 years old po. Then, sa clinical stage, PSA level 10 to 20 ng per ml. Then, yung tumor grade po na 2 to 7. Then, localized prostate cancer. And then, no uncontrolled comorbid conditions. So, yan po yung mga criteria natin sa pag-avail natin ng Z-Benefit package sa prostate cancer. Maganda ang mataas pa lang sinasagot ng PhilHealth benefit You can just imagine dito sa biopsy 18,000 yung sa prostate and as high as Yes, 35,000 pesos sa radiation therapy. Sir. Outpatient procedure yan ha. So ito yung yun ang gagastusin na ng PhilHealth. Isasagutin na ng PhilHealth, Yes, di ba? Oo. Depende sa magiging findings and rekomendasyon ng doktor kung anong klaseng pagdadaanan mo na medication sa prostate. Merong karampatang benefits ang PhilHealth. Pala dyan, merong 100,000, di ba? Yung sa prostate Yes, cancer. sir. Hanggang 100,000. Hanggang 100,000 po pwedeng ma-avail. Pwedeng ma-avail. Merong 26,000, 17,000. Outpatient. Kung outpatient ka, pwede para. So, Sir. marami na andyan lang dapat malaman. Although, wag sana tayong magkasakit. Opo, sir. Oo. Ito yung hinihiling natin na huwag tayong magkasakit. Oo. Pero, dito rin po ipinagbibigay alam din natin, so salamat din po sa programang ito, Mhm. na
ito na rin yung way natin para malaman din ng ating mga members na kung sakali man na dumating ang panahon na magkasakit sila, lalong-lalo na sa mga lalaki nitong sa prostate, Oo. mayroon pong mga benepisyo, napakaraming mga benepisyo ang pwede po ma-avail nila at hindi po sila kailangan mangamba kasi mayroong benepisyo si PhilHealth para sa kagaya nitong sakit po. So ang ganda parang istorya eh. Primero sa yakap, pa-check up baka may Yes, sir. prostate ako, yakap. May programa yung PhilHealth diyan. Pa-check up ka sa yakap accredited yakap accredited medical facility na rehistrado ka doon. Pa-check up ka baka may prostate. Titignan ka ng doktor. So doon pa lang may mga laboratory tests na sinasagot ng PhilHealth. Kung nasa public kang kuan na accredited health facility, walang babayaran. Kung sa private naman, may konting babayaran yung out of pocket. Yes, Yun. sir. Kasi meron lang 900 limit dun yung... for the whole year na. Oo, 900 for the whole year na yung pagpapacheck up. Meron lang doon may ibibigay yung PhilHealth naman sa private na sagot naman ng PhilHealth. Now, doon sa pag-test sa'yo ng doktor sa pagpapacheck up mo, uy, may na-found out o hindi natin hinihingi. So, pwede ka rin na outpatient lang, may sagot na naman doon yung PhilHealth, di ba? Yun. Yes po, sir. Sa pagpabiopsy, halimbawa, nagkuhan yung doktor, kailangan mong ipabiopsy ang prostate biopsy. Meron sagot pala dyan, 18,135, di ba? Yes po. Kung sabi naman ng doktor, kailangan mong chemotherapy, 10,920, sagot yan ng PhilHealth, di ba? Yes, sir. Pag sa radiation naman, yung reseta naman ng doktor, pa radiation therapy ka, 11,000 up to 35,000. Nako. Opo. Yan sa outpatient. And pag inpatient na naman, meron na naman na Meron pa po, sir. meron pang sasagutin yung PhilHealth dyan. Depende naman sa findings at diagnosis at rekomendasyon ng doktor sa process and kung ano yung findings niya. Opo. You can just imagine, pinakamataas 93,000 and mas pa talagang pinakamataas sa benefits 100,000. Ayun talaga. Itong sinasabing selection criteria, kindly expound, bakit kailangan ito? Ang ano po kasi natin dyan, mayroon po mga requirements po kasi sa para makapag-avail po tayo na Z-benefit packages natin. Kasi meron po tayong chine-check din sa mga members para masigurado po na itong mga ay ma-avail talaga ng mga members po. Yun. Kasi lalo na po dito sa prostate cancer, meron, ang sabi natin kanina, ang tinatamaan po dyan is yung mga 50 years old and above. So isa sa mga requirements po dyan is kailangan pasok na rin po kayo yun sa edad na yun. Kasi yun doon na talaga yung time na tumatama na talaga yung sakit na to. Yung parang lumalala na kung halimbawa man na hindi agad siya na-check ng maaga. Now we come dun sa Z benefits package. Dumating na dun na kailangan na ng Z benefit package ng prostate cancer. Saan ito pwedeng ma-avail ng mga PhilHealth members natin na wag naman sana tinamaan ng prostate cancer? Ayan po, sir. So, baka sabihin ng mga members natin, nagsasabi tayo na mayroon tayong Z benefit packages pero hindi nila alam kung saan pwede pumunta. So, maaari po nila itong ma-avail sa anumang PhilHealth accredited health facilities. So, sa ngayon po, mayroon po tayong 17 contracted facilities para sa Z benefits for prostate cancer. Ang 17 contracted facilities na po yan, sa buong bansa na po yan. Para po dito sa Bicol region, meron po tayo ditong isa. Ang nag-iisa po nating contracted facility for prostate cancer ay ang Bicol Regional Hospital and Medical Center o yung BRHMC. Napakalapit dito lang po yan sa Legazpi. So siya po sa ngayon ang nag-iisang contracted facility natin for prostate cancer. Pero hindi lang naman po sa prostate cancer ang natin. Marami po tayo mga accredited facilities, health facilities na bibigay na rin ng Z benefit packages sa iba't ibang mga sakit din po. So hindi lang naman po kasi prostate cancer ang inaasikaso na PhilHealth. Meron pa pong ibang mga malalang sakit
na pasok sa nakasama sa Z benefit packages, at makikita po nila yon sa ating website para kung gusto nilang malaman ang listahan ng mga health facilities na nagbibigay ng Z benefit packages. Ito pong 17 sa buong bansa ay para lamang po sa prostate cancer. So kung sa buong mga listahan po ng mga sakit under Z benefit packages, maaari po nila yung i-check sa website po ng PhilHealth. So, pag dyan sa BRHMC, yung dating BRTTH, prostate, tinitreat ka, you can avail of all the packages depende dun sa sa findings ng doktor, ano? Yes po, sir. Okay, dyan pala sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, yung dating BRTTH. So, any paalala, reminder sa ating mga tagapakinig ngayong buwan ng Hunyo, coming from PhilHealth. Go ahead, Sir RVE. Okay po, sir. So ngayong buwan ng Hunyo po, hinihikayat po namin ang ating mga kalalakihan na magpa-check up upang maagang ma-detect kung mayroon kayong problema sa prostate at nang maagapan ito habang maaga pa. So wala pong problema sa pagpa-check up. Kung idadaan po natin yan sa PhilHealth Yakap, wala po kayong babayaran na ano pa man. Kung sa private hospital kayo po nakaregister sa PhilHealth Yakap, mayroon po yan na co-payment na 900, pero para sa buong taon na po yan. So magpa-check up po tayo, alagaan natin ang ating kalusugan. So, agapan po natin ang sakit bago ito lumala. So ang PhilHealth ay katuwang ninyo sa pangangalaga sa inyong kalusugan. Yun. Nasaan pala yung ating binibini na naman? Ano na naman ang rason niya? Nasaan na naman? And ano po, sir, nag-a-attend po siya ng equally important matter po sa ngayon. Kaya ako po ulit ang inyong nakasama, sir. Hindi kaya tinatakasan na tayo ng babaeng yan? Ay, hindi naman po, sir. Baka next week, sir, siya si Ma'am na po ang mag-programa. Okay, so Sir RB, sige po, yung invitation mo para sa next episode natin sa Monday. Go ahead po. Okay po, sir. So, patuloy po ang aming mga activities, lalong-lalo na sa mga local health insurance offices po namin. Go ahead, Sir RB. Ang ating Yakap Caravan. Natin ng ating mga miyembro na mag-avail ng PhilHealth Yakap, magparehistro na po sa PhilHealth Yakap para baka pag-avail po kayo ng libreng check-up, libreng piling mga gamot, laboratorio, and then cancer screening. So, yan po ay libre, lalong-lalo na kung kayo ay nagparehistro sa mga government hospitals and clinics. Ito kung sa private naman po, yan, mayroon po kayong babayaran na 900, pero para na po yan sa buong taon. Okay, Sir RB, salamat po ng marami. Mabuhay po kayo dyan sa PhilHealth until next Monday. Thank you so much po. Thank you so much po, sir, and God bless po sa inyo, sir. Thank you so much. Likewise, mga tugang, yan po ang programang Alagang PhilHealth. Salamat kasi do pagantabay till next Monday. Asin mahal na Diyos ang magbantay. Inyong napakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Lunes, alas 10 ng umaga dito sa DZGB. Alagang PhilHealth, hatid sa inyo ng PhilHealth Regional Office 5. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old.